po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na ng ating pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan sa pangunguna ni Kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Lahat po ay tumayo. Maraming salamat, Secretary. Isa pong magandang umaga sa atin pong mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating mga kasama at sa atin pong mga kababayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Atin po munang simulan ang ating pagpupulong sa pangunguna ng isang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Mga pangyarihan at mapagbahal na Diyos, sa araw na ito kami ay lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba at buong puso naming idinadalangin sa aming mga pinuno, lalo na sa bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubay ng iyong liwanag at katotohanan. Pagkaloob mo po sa amin ng pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ng iyong biyaya ay basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Anak, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong awitin muna ang ating pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin, luha ng araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling mo, ang inigaya ng pagkay ng amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Nanatili pong nakatayo ang ating pong mga kasamahan na bumubuo ng Sangguniang Bayan. Ating pong sabay-sabay na bigkasin at panumpaan ang ating Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and my heart that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Gandang umaga po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ang ating pong kalihim. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong katitikan at tala-arawan na ginanap noong nakaraang pagpupulong Hunyo 29, 2026 ay naipamahagi na po sa lahat po ng kagalang-galang na miyembro ng Konsehal ng Bayan. Kung kaya po sa pamamagitan po ng ating kagalang-galang Fort Salumbides, ito po ay hinihiling ng mapagtibay. Kagalang-galang, Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Kung wala na pong paglilinaw sa ating nakaraang katitikan,
ay hinihiling ko po na ito'y ating mapagtibay ngayong araw. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, wala po nagpatala para sa ating privilege hour tsaka question hour. Ito po ang ating calendar of business sa umagang ito. Letter A, for second reading, an ordinance prohibiting the sale of water collected from free and public water sources without the necessary permits and authority from the local government. Letter B, second reading, an ordinance promoting the employment of qualified senior citizen by allowing their engagement in fast food and other service establishments in the municipality of Tagkawayan, Quezon. Letter C, for public hearing schedule, an ordinance establishing the hashtag OK sa TK, walk, jog, and wellness corridors in identified tourism and public recreation areas of the municipality of Tagkawayan, Quezon, to promote healthy living, active mobility, and community well-being, and providing guidelines for its implementation. Letter D, an ordinance protecting public signages, regulating the use of public properties, and promoting civic discipline within the municipality of Tagkawayan, Quezon. Para naman po sa mga budgets, schedule po ito. Para po sa atin naman pong other matters, nakalagay po for first reading, an ordinance institutionalizing the community-based drug rehabilitation program in the municipality of Tagkawayan, Quezon, providing for its implementation, funding, and other purposes. Number 2, a resolution expressing the full support of the Sangguniang Bayan of the municipality of Tagkawayan for the effective implementation of Republic Act Number 11476, otherwise known as the Good Manners, Right Conduct, and Values Education Act, and encouraging all municipal offices, barangays, educational institutions, civil society organizations, youth organizations, parents, and other stakeholders to promote character development and values formation within the municipality. Yun lamang po, Mr. Chair, maraming salamat po. Mr. Chair, habang wala pa po nagpapasok po, no? Meron pong bumalik po sa ating ordinance na kailangan pong reparuhin lang po yung mga ilang sections. Ito po yung resolution number 2025-0781 ng Sangguniang Panlalawigan na dinideklara po na invalid po ang resolution. Ordinance number 87-2025 of the Municipality of Tagkawayan, Quezon, entitled An Ordinance Establishing a Community-Based Mental Health Program in the Municipality of Tagkawayan, Quezon, and providing funds thereof. There is a recommendation po na after na ito po ay maiayos ulit, ito po ay dadaan po ulit sa public hearing. Yun lamang po. Salamat po.
Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Kalimutan. Thank you po, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat at sa ating po mga kagalang-galang na konsehal ng bayan at sa lahat po ng mga nanonood sa Tagkawayan Teleradyo. Good morning po. Mr. Chair, nais ko lang po sanang ipasok para sa second reading yung pong ating ordinance na may title na An Ordinance Prohibiting the Sale of Water Collected from Free and Public Water Sources without the necessary permits and authority from the local government. Mr. Chair, ito naman po ay for second reading po ang aking ipinapasok. Open po for deliberation. Nakaisik yung yung kabuuan ng kopya. Meron na po akong pinasa. May kopya po ba ang lahat ng kagalang-galang na Sangguniang Bayan? Hindi na po kailangan na ibasahin lahat. Kung hindi na po, open for deliberation po. Kagalang-galang Konsehala Revy Masangkay. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kagalang-galang na tagapangulo Vice Mayor Danny Liwanag, sa akin pong mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan, kay Sec Bong at sa lahat po ng naririto ngayon, magandang umaga po. Ang atin pong i-deliberate ngayon ay tungkol po sa ordinansa na may title na An Ordinance Prohibiting the Sale of Water Collected from Free and Public Water Sources without the necessary permits and authority from the local government. Ang paglilinaw ko lang po ay pwede po bang hindi natin gamitin yung salitang prohibiting dahil ibig sabihin ng prohibiting ay di ipinagbabawal. Ano po? Baka po pwedeng regulation dahil kapag may mga kaukulan pong mga necessary permits na galing po sa mga kinauukulang tanggapan ay pwede na pong makapagbenta ang sino man na makakakuha ng malinis at maayos na tubig, provided na kinakailangan lang pong kumuha ng mga permits sa kagaya po ng DNR, LUWA, at dito po sa local ay sa REQ para po sa examination ng tubig kung ito po ba ay potable or pwedeng inumin. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Noted po sa ating pong kagalang-galang na konsehal Revy Masangkay. Napakaganda po ng suggestion at talaga pong mas tama po, wari ko, yung sinabi ni Cons. Revy dahil dun nga sa word na prohibiting, mas okay na mapalitan po ito ng regulation. Thank you po, Mr. Chair. Thank you po, Cons. Revy. Salamat din po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Katanong ko lang po dito sa author. Ang nakalagay po kasi dito ay magtinda, sale. Paano po yung humingi lang ng tubig, tapos free po yung tubig. Gumamit siya ng sasakyan para i-deliver. Yun po ba kasali po dito sa ating ordinansa na ginagawa natin? Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mr. Chair, thank you po sa recognition. Paalala ko lang po sa ating palang lahat ng mga kagalang-galang na konsehal. Kaya po ako nag-create nitong ordinance na ito dahil hindi naman po sa pag-ano-vice. Dahil nasaksihan ko po o na-obserbahan ko yung pagrarasyon ng ating ginagalang na Vice Mayor Danny Liwanag at Konsehal Bomel de Vero. Meron po kasing instances na nung ako po ay napasama sa pagrarasyon,
binebenta po yung kinukuha nilang libreng tubig. Ito po nangyari talagang katapat po nung gamit namin truck, tapos na andun sila sa kabila lang. Doon ko po nalaman mismo sa mga tao na naandun na nirarasyonan namin, na sabi nila, wag ka na kumuha dito, meron ka na. Kasi po isang IBC tank yung dala na yun. Hindi ko na po i-mention, i-call out kung sino man yun. Kaya po ako nag-come up na isang ordinance na to dahil nakakakuha sila ng libreng source ng tubig. Ang nagiging puhunan nila ay yung sasakyan nila at diesel na naibebenta nila. Sa akin pong pagkakaalam, which is dapat libre yun. Mr. Chair, yun lang po. Kagalang-galang, Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Sundan ko lang po yung sinabi ni Cons Bomel, ano. Siguro ho ay hindi naman yung talaga yung tubig yung binebenta doon, kundi yung kaya lang nagpapabayad ay yung service po ng sa halip po na sila mismo ay magbubuhat pa ng tubig. Yun na yung parang pinakabayad. Yung tubig parang pinakalibre lang eh. Yun ho ba yung parang kukunin mo dun sa isang lugar tapos dadalhin mo dun sa bahay. Parang yun ho siguro ang parang pinaka may bayad dun eh. Yung tubig parang pinakalibre na lang yun eh. Kaya siguro dapat ay ano lang po. Ano po? Thank you po. Yun lang. Kagalang-galang, Konsehal Port Chalupides. Salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Ang tanong ko lang po sa ating author, maganda po yung intent, lalo po kasi ngayon sa panahon na talagang medyo nasa-short po tayo sa tubig. At salamat po sa inyo, Vice at Cons Bomel, dahil sa pagbibigay po ninyo ng rasyon sa ating mga kababayan. Ganun pa man po, ang nakita ko lang po na medyo broad or medyo malawak po yung ordinansa. Katulad po kasi sinasabi dito na kailangan mag-obtain ng proper permits from the local government unit. Pero sa pagkakaalam ko po, ang LGU cannot be the sole authority to regulate water resources. Meron po tayo diyang, yun nga pong LUWA, meron po tayong DENR at iba pa pong ahensya. Sa bagay, nakalagay din naman po ibang ahensya. Pero po, yun po yung magiging issue, hindi po nakasaad kung kanino kukuha ng permit. Siguro po dapat bilang ordinansa nakadefine na specified sa ordinansa para hindi po ito medyo malawak. Katulad po ng ibang ordinansa pag tayo nagre-review, medyo pag malawak po at hindi defined yung mga contents ng ordinansa, baka magkabutas po. So yun lang naman po nakikita ko po sa ordinansa. Kagalang-galang, Konsehal Leo San Benaventura. Noted din po yun sa ating kay kagalang-galang na Konsehal Ford Salumbides. Thank you so much po. Sapagkat naitala naman na po ng author ng ating mungkahing ordinansa, draft ordinance, ay meron pa po bang karagdagang paglilinaw para maisaayos po ng may akda ang kanyang draft ordinance? Kagalang-galang, Konsehala Rachel Eliasar. Magandang umaga po, Ginoong Tagapangulo. Sa mga kasama kong konselang bayan, good morning po. Siguro po, madagdagan lang po yung ordinance ng mga whereas clauses at medyo wala po siyang mga legal basis, Consleo. At siguro po yung binabanggit ni Cons Bobet De Vero ay siguro palagyan na lang ng mga definition of terms, mga policies, yun po, para yung lawak po nga ng scope ay para mas madali pong ma-deliver at mapag-usapan. At siguro naman po may karapatan din naman po tayong gumawa ng ordinance. Meron po tayong local autonomy. So, nasa sangguniang panlalawigan po ang review kung ito ay mapapasa. So, maganda pong isingit na lang yung ibang mga suggestions po. Thank you po. Kagalang-galang, Konsehal Bomel De Vero.
Thank you po, Mr. Chair. Kasi nga po, sa pagkakaalam ko po, nalaan po ng, siguro, ng DENR na nagtatayo ng deep well. Ito po ay sa kasalukuyan, kinausap po ako nung Sunday, nung naglagay ng butas natin dyan na pinagbabawal na daw po ang maglagay ng hindi naman actually bawal na bawal. Kine-check na rin po nila kung sino-sino po yung may deep well ng DENR. Siguro para ho sa pagkuha din nga ho ng pag-comply ng permit kasi napapansin din po nila na nakakati na po yung mga tubig kahit hindi lang po dito sa Tagkawayan, kahit po sa Pagbilao, Lucena, nararamdaman na rin po nila yung ganyan sa krisis ng tubig. Siguro para ma-regulate din lang po yung mga naglalagay ng deep wells. Siguro napapanahon na sa author na kung ano siguro yung suggestion ng probinsya, i-adapt na lang po siguro natin, Mr. Chair, para naka-align po tayo doon sa pamprobinsyang ordinansa. Ito lang po, Mr. Chair. Kung wala na pong i-deliberate ang ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, so na-notes po naman ang ating may akda ng draft ordinance. Ang ikalawang pagbasa po ay atin pong itutuloy sa ang pagtitibay sa susunod nating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Ako po yung magpapasok ng for second reading. An ordinance promoting the employment of qualified senior citizen by allowing their engagement in fast food and other service establishment in the municipality of Tagkawayan, province of Quezon. Meron na po bang kopya ang ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan? Open for deliberation. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, galang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Maganda po yung ating ordinansa mula sa ating author, Konsehal Bomel de Vero. Isang malaking tulong po sa ating mga senior citizen. Bagamat, ang nakikita ko lang pong at itatanong ko lang po sa ordinansa, nakalagay po kasi sa title, Employment of Qualified Senior Citizens. Pero parang, forgive me po kung medyo na-miss out ko lang, hindi ko po nakita kasi yung definition kung ano po yung sinasabing qualified senior citizen. Para po malinaw din po na may basihan kung ano po yung qualified senior citizen. Yun lamang po nakita ko po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Konsyala Port Salumbides. So, doon po sa qualified, siyempre, like po ng mga negosyo dito sa Tagkawayan, dumadaan din po sila sa pag-check ng kanilang health. Unang-una, yung kanilang health, kailangan naandun pa rin po yung process. Kung ano po yung sa regular na empleyado, ganun pa rin po. Ang pagkakaiba lang po dito, Mr. Chair, dun sa age na senior citizen, na kaya pa naman talaga po magtrabaho. So bahagi po ng paglilinaw dahil sa ito nga ay ordinansa, makikilagay na lang yung meaning noong qualified. Employment of qualified senior citizen. Baka kasi may mag-apply senior citizen, meron naman kasi hindi naman sa edad nagbabase yung lakas Meron 60 na medyo mahina na. Meron namang 75 to 90 na talaga namang daig pa tayong bumayli ako napalaban ng baylihan doon sa ano yun? Sa Concepcion.
Ay, ako'y suko. So, dahil ordinansya, edi yung qualified, total doon sa edad, malinaw. Kagalang-galang, Konsehala Riby Masangkay. Salamat po. Ang paglilinaw ko po ay base po dito sa title. Yung engagement in fast food establishment and other service-oriented businesses. Pwede po bang malaman kung ano yung other service-oriented businesses? Ito po ba ay kasama ang mga LCC, kung sakali ang Pure Gold, ang mga butika, at iba pong commercial establishment dito sa bayan ng Tagkawayan. At ganun din po ang ibang, i-mention ko na po yung mismong pangalan ng mga tindahan, kagaya po ng Mikainan, Golden Bread, Edlings, Isabelas, at doon sa mga kagaya po nito na hindi ko nabanggit, ito po ba ay isa sa mga sinasabing other service-oriented businesses? Maraming salamat po. Kagalang-galang, Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Thank you po, Konsyal Riby Masangkay. Kaya nga po ito ay binuo at humihingi po kami ng mas mapaganda ang ordinansang ito. Bilang may author po, noted po, isasama na po natin ang lahat ng establishmento dito sa bayan ng Tagawayan na sila ay maisali. Yun lang po, Mr. Chair. Kagalang-galang, Konsehal Leo San Benaventura. Thank you po, Mr. Chair. Nais ko lang pong itanong sa ating author ng ordinance. Bagamat ito pong ordinance nakalagay naman sa title, para po sa senior citizen. Ano po? Sa ating pong may akda, would it be possible ba na yun pong mga PWD ay pwede nating isama din dito sa ordinance? Kasi meron din naman po mga PWD na talagang may kakayahan pa rin na magtrabaho, hindi lang din po naka-base sa edad nila, na senior na rin yung iba naman hindi pa, pero may kakayahan pa rin pong magtrabaho. Kagalang-galang, Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Salamat po, Consta Leo San Benaventura. Siguro, mas maganda po maisama na natin. At ako po ay may isang example sa inyo. Yung DEP po namin na crew. Actually po, meron na po kami sa Lucena. Mas efficient po yung kanyang pagtatrabaho. Kaya lang, yan po ay pinag-uusapan namin na talagang ang trabaho po niya ay talagang limitado. Hindi po siya po pwede na multi-asking na tinatawag. So, pwede po natin, Konsleo, na isama na po natin. Kaya lang po, pag sinabi kasi natin PWD, lumalapad po yung ating scope kagaya po nung ang iyong ordinansa. Siguro magkukuan muna po ako na for senior citizen na lang muna. Yun lang po, Mr. Chair. Kagalang-galang, Konsehala Rachel Eliasar. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Yun din po, kagaya po nung sinabi ko kanina sa ordinance ni Consleo, yung mga whereas clause lang po. So, kailangan ng mga definition of terms para po may legal basis tayo. Tsaka, siguro po, maganda rin yung sinabi ni Consrevi na malagyan ng coverage kung saan lang po, kung limitado lang ba sa fast food chain, sa mga ibang restaurant, kung pwede po ba sa mga iba pang pwedeng pagtrabahuan. At yung definition of terms lang din po kay Cons Bobet ang napansin kong kulang din po. Ayun, thank you po. Thank you po, Mr. Chair. Thank you po, Konsyala Eliasar. So, noted po lahat po ng i-detalye natin. Paano po kaya kung yung mga kasambahay, pwede po din ba natin isali na yon yung mga kasambahay? Iba.
Yung mga, di ba, may 60 na yung kasambahay, katulong. Siguro isama na rin natin dito kasi marami pa rin naman 60 eh. Sige lang. Isasama. Hanggat hindi pa naman na dahil nasa second reading pa lang naman at nasa pagdi-deliberate, lahat naman ng possible na pwedeng idagdag ay pwede nyo namang idagdag at then for the second time around ay ma-deliberate uli sa second reading. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Karagdagan lang po katanungan. Pwede rin po ba ito sa mga taga-LGU? Kasi marami ho tayong mga nagretirong mga empleyado ng munisipyo na pwede pa naman talagang magtrabaho dahil kaya pa nga, sabi nga ni Vice kanina talagang may kapasidad eh. Pwede po kaya makasama rin yun? Yun naman po. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Ford Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, paglilinaw lang po, ang tanong po ba ni Konsehal Joel ay magtrabaho pa sa LGU ang mga senior citizen? Tama po ba? Sa LGU po? Kaya nga ho tinatanong kasi kung ang inyong ordinansa ay mabigyan pa ulit ng pagkakataong magtrabaho yung mga senior citizen eh. Kaya nililinaw ko lamang po. Yun lamang po, maraming salamat. So ang gusto lang naman ang gusto malinaw ng kagalang-galang Konsehal Ford ay kung yung nag-retire daw sa LGU ay sa LGU pa uli papasok o doon sa mga passport. Sa mga passport. Ganun din po sa LGU rin po. At bilang job order naman, hindi naman para maging regular eh. Yun, ang tanong ko lamang po ay, kung nagretiro ka na, pwede ka ba ulit ma-acquire ng LGU? Dahil sa ordinansa niyo po ay mabigyan sana ulit ng pagkakataong makapagtrabaho yung So mga... sa yun lang po. kapag ka sa LGU uli, meron naman tayong HRMO sa sila na muna ang mag-ano doon. Then yung sa fast food, doon na lang tayo focus. Kung halimbawa nag-retired nga tapos babalik uli, sila na bahala doon, Konsehal Reby Masangkay. Salamat po. Siguro po sa employment pagdating sa LGU, ang nakakasako po ay civil service law. At karagdagan ko po dun sa ordinansa, sa proposed ordinance ng ating kagalang-galang Konsehal Bomel, na lilinawin ko po yung aking binanggit kanina. Maari pong maisama ang mga hotel, restaurant, supermarket, convenience store, kagaya po ng 7-Eleven, pharmacy, bangko, gas station, and yun na nga po, other service-oriented businesses. At ang concern ko din po ay yung tungkol sa incentive and recognition. Ang nakalagay po dito ay the municipality may recognize establishment that support the employment of qualified senior citizens through certificates, awards, or other non-monetary incentives subject to law and available funds. Maganda po na mabigyan ng konting sertipiko ang isang establishment na itong establishment na ito ay tumatanggap nga po ng mga senior citizen dahil maganda rin pong makita yan ng mga dayuhan dito sa bayan ng Tagkawayan dahil isa po yung karangalan ng bayan ng Tagkawayan, lalo't higit po ng establishment na tumatanggap ng mga senior citizen. At ito pong ordinansang ito ay napakaganda talaga. Maraming salamat po. Dahil po sana maraming propose na maisama sa ating pong nakadrap ordinance ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Ang ikalawa pong pagbasa ay atin pong itatakda sa susunod na sesyon. Lahat po ng mga na tawag dito
mungkahi na maisama ay makikibigay na lang po sa ating kalihim para po sa opisyal na pag-insert nito sa lahat ng mungkahi. Dahil medyo mahaba ang inyong mga sinabi at baka may nakaligtaan, tapos babalik na naman uli sa susunod na deliberasyon ay hindi lang naisama. Ano po? Say, letter C pa? Public hearing po ay naka-schedule na daw po sa dalawang proposed ordinance. Other matters daw po, sabi ng ating kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Maraming salamat po. Sa kahilingan po ng tanggapan ng Rural Health Unit, sa pangunguna po ni Dr. Kevin Matundan, ay humihiling po na ma-aproban para sa first reading ang isang ordinansa po na may title na An Ordinance Institutionalizing the Community-Based Drug Rehabilitation Program in the Municipality of Cagayan, Quezon, providing for its governance, implementation, funding, and other purposes. Ang kopya po ay nasa mga miyembro na po ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. For first reading, noted. Galang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Galang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, kagalang-galang na Vice Mayor Danny Liwanag. Ito naman po ay a support from Sangguniang Bayan. Ang implementing agency naman po nito ay academic sector po or DepEd and CHED. A resolution expressing the full support of the Sangguniang Bayan of the Municipality of Cagayan for the effective implementation of Republic Act number 11476, otherwise known as the Good Manners and Right Conduct, GMRC and Values Education Act, and encouraging all municipal offices, barangays, educational institution, civil society organization, youth organization, parents, and other stakeholders to promote character development and values formation within the municipality. Maraming pong salamat. Kaya pong resolusyon para po sa ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Mayroon po bang paglilinaw, pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kalaot kaya natin si Konsehal Joel may sasabihin. Other matters. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Salamat po. Naka-experience po ako sa hospital natin nitong Sabado at Linggo ng kakulangan po ng supply ng tubig. Talagang naranasan ko po na ang hirap, lalo't higit doon po sa ating mga kababayan na kinakailangang mag-CR, walang magamit na tubig. Kung kaya po nung Sabado, agad-agad po akong tumawag sa grupo po ng May Puso't Malasakit kaya sa tagapag-deliver po ng tubig na mabigyan po ang hospital. At ito naman po ay agad-agad na nadalhan. Kung kaya po, humihiling po ako sa ating Secretary ng DOH, Secretary Teodoro Javier Ted Herbosa, ng isang resolution na magalang na humihiling sa Department of Health na maglaan ng pondo para sa pagpaplano,
pagdisenyo, at pagpapatupad ng pangmatagalang water supply system ng Maria Eleazar General Hospital dito po sa bayan ng Tagkawayan. Sapagkat ang Department of Health ay may mandato na tiyakin ang maayos, ligtas at di kalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga pampublikong hospital. Sapagkat ang Maria Eleazar General Hospital ay isang pampublikong ospital na nasa ilalim ng pangangasiwa ng DOH at nagsisilbi hindi lamang sa mga mamamayan ng Tagkawayan. Halos mga taga Bicol po ang naging pasyente. May Ragay, Santa Elena, Dait, talagang siguro po ay ang mga taga-Tagkawayan ay hindi ganun kadami kumpara po sa mga pasyenteng dumadayo dito sa atin. Ang ospital po ay na-upgrade bilang Level 3 General Hospital sa ilalim po ng Republic Act number 11474. Sapagkat ang pagkakaroon po ng sapat at malinis at tuloy-tuloy na supply ng tubig ay mahalaga sa operasyon ng hospital, lalo na sa pangangalaga ng mga pasyente, pagsasagawa ng mga operasyong medikal, pagsasagawa din po ng mga laboratories, kalinisan at pag-iwas sa pagkalat ng sakit. Kung kaya po kinakailangan ng ating hospital ang pangmatagalang water supply upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng ospital at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng komunidad. Dahil sangayon po sa mga naka-duty nung araw na yon, hindi po nagkakaroon ng laboratory examination. Ang katwiran po ay walang supply ng tubig. Pagdating naman po sa mga reagent sa laboratory, kompleto naman po sila. Kaya nga lang po ay tubig po ang naging problema, kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakaroon ng blood chem nung araw ng linggong iyon. Kaya po hinihiling ko na mabigyan ng CP ng kopya ng resolusyong ito ang kalihim ng Department of Health, pamunuan ng Maria Eleazar General Hospital, at sa kinatawan po ng ating lalawigan kay Attorney Mike Tan at kay Dr. Helen Tan sa ating governor para po sa kanilang impormasyon. Maraming salamat po. Mukha yung resolution po para sa kalihim ng Department of Health ay pinangangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero, Konsehal Rachel Eleazar. Lahat na po ng kagalang-galang na sangguniang bayan, pinagtitibay po na wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat to, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po ay follow-up lamang yung patungkulo sa mga pagparada ng mga truck. Noong nakaraan po kasi nag-resolution po ako na sana po ay hindi pumarada ang mga truck doon sa palabas ng MLEG ng Maria Eleazar General Hospital. Sapagkat nagdudulot po ito ng blind spot, ay medyo delikado ho sa mga papalabas. Lalo tigit ho kung mga ambulansya yung lalabas na magtatransfer ng pasyente, ay medyo dali-dali dapat ang labas nun. Nakikita ko po kasi, Mr. Chair, na meron pa rin hong pumaparada doon sa dating pwesto sa tapat ng MEGS. So, follow-up lamang po ito. Tatanungin ko po sana ang author po nung dati na po nating pagpupulong, si Cons Joel. Katanungan lamang po. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Maraming salamat po, Mr. Chair. Noong pong nag-resolution si Consport nung araw na yon, ay agaran po kami pumunta ni Cons Sander, ni Cons Jonas Frondoso na ipaalam sa ating hepe ng pulis yung pong hinihiling natin na kung pwedeng magawa ng aksyon yung mga pumaparada doon po sa mga lugar na nabanggit ninyo. At hayaan niyo po ay akin po ulit ipagbibigay alam sa ating hepe ng pulis kung ano pong naging tugunan nila doon sa ating pong kahilingan. Ilan po, maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat po sa tugon ni Cons Joel. Yun naman po ay, tulad nga po ng sabi ko,
nung una, hindi naman po tayo tumututol na magpahinga ang mga truck at pumarada. Pero siguro po mahigpit po nating i-designate yung mga pwede at bawal paradahan. Higit lalo po yung bukana ng ospital. Willing naman po na pag may pulong po sa kapulisan at kung ano po yung mga suggestion ng komitiba ng transportasyon ay willing naman pong makaisa ang inyong lingkod. Yun lamang po. Maraming salamat po. Noted po ng ating kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Remind ko na rin po na yan yung lugar na dapat na pipinturahan yung mga yung left and right ng tawag dito ng mga intersection. Kasama yun sa may Jollibee. Kasi yung from Mountain Zone, pag nakaroon na yung malalaki, tawag ng L forward, ay saklaw ang ng kanilang hulihan yung exit ng galing Mountain Zone. So, good luck, Konsehal Joel Enriquez, sa mga blind spot na inyong sinasabi. Kagalang-galang, Konsehal Porre Chalupides. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, dahil po sa suggestion nyo, tama nga po yung may pintura, yung mga intersection. Humihiling na rin ako isa pong emergency resolution, kapasyahan na magkaroon na rin po ng mga signages kung kanino man pong ahensya pwede ito i-reso para po talagang may pangil ho yung ating pagpapatupad ng batas. Yun lamang po. Let it be assigned to our Honorable Konsehal Joel Enriquez na malagyan ng makapagpagawa ng signages at saka doon sa pintura. Kung walang magpinansang pintura, makibili mo na rin para pag-ambaga ng Konsehal Port at ni Konsehal Rachel. Pabiro ko lang sinabi, pero ito ay nasa palagay ko ay napapanahon para makaiwas tayo sa mga sabi nga nung iba nating mga kababayan, kailan pa na makikilos kung kailan may nangyari na. So, let it be put on urgent needs to our resolutions na ma-implement. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Maraming salamat po, Vice. Ang totoo po niyan ay lahat halos nung sinabi ni Consport ay binanggit na rin namin in the Consander. Ano po, pati ho yun sa pagpipintura. Hayaan niyo at latunan yun ay aking ipaabot muli sa ating hepe ng police station ng Tagkawayan, Quezon. Salamat po, maraming salamat po. I-advise ko sana na dumaan kayo sa ating punong bayan kasi wala naman kayong direct na otoridad na utusan ng ating kapulisan. Lamang ay medyo may urgent needs nga yung inyong kailangan. So, mas maganda dumaan kayo sa ating na siya na yung magsabi. Iba kasi pag si Mayor ang nagsabi doon kasi mga GO natin niya pwedeng pinturahan na kaagad yun within an hour ay meron na yun. Tulad napansin natin baga sa mga danger curves halimbawa kulay dilaw yung pintura, bawal pumarada. Pagka nakasulat yun doon at nakaparada ka pa, talaga. Meron kasing lusot yung mga taga-truck. Hindi ho kami taga rito gutom na ho kami. Ayan ho ang Jollibee. Wala naman ho nakaparada Siyempre, maya-maya may dumating. A matter of seconds lang naman yan. So, may nakapintura talaga. Bukod sa signages. Yung kasing signages, minsan di pa nakikita ng driver yan. Lalo, anong tawag doon? Oras de peligro, alas 12:30, gutom na, di nagumagahan. Pero yung paparadahan niya, titingnan yan, tsak yun. So, bilin po natin sa ating kagalang-galang Konsehal Joel na maisakatuparan ang sa lalong madaling panahon. Kagalang-galang Konsehal Port Chalupides. Maraming salamat to, Mr. Chair. Kung wala na pong mungkahi ang ating mga kasamahan, ay minumungkahi ko po ang pagsasara ng ating pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol?
pagdadagdag? Kung wala po, ang ating pong regular na pagpupulong, atin na pong sinasara.